Great is thy faithfulness. Salamat, matapat ang Diyos araw-araw. Kaya nandito po tayo ngayong gabi dahil sa katapatan ng Diyos sa atin. At sa ating pagpatuloy, i-recognize muna natin ang bisita ni Sister Naomi, si Kayla Andrea Silya. Yan. Si Kayla Andrea. Yan. Pakitayo pala. Yan. Bisita ni... At saka si Iris Love. Batangas. Yan. Salamat po. Bisita ni Sister Naomi. Sige po. Salamat po sa inyong pagdalaw. Praise the Lord. Salamat po sa awitin na naganda ng ating mga puso. Amen. Salamat din sa mga answered prayers, no? Natin, no? At ayan po, pinag-pray na natin ng last Sunday, no? Yung father ni Crystalline, Sister Crystalline, no? Ay nabisita na namin kanina. Siya ay tumanggap na sa Panginoon bilang tagapagligtas, no? Napaluha siya sa pagtanggap sa Panginoon, no? Kaya salamat sa Panginoon, pag-pray natin ang kanyang recovery, no? Iwan ko lang kung nakalabas po sila. At ipag-pray po natin yung kanilang pangailangan, no? Financial, kasi dalawang balik na po sila. At kailangan nila makalabas, kailangan nila ng financial. At siguro, at mamaya, kung pwede rin tayo makatulong sa kay Sister Crystalline, no? Ay matulungan natin ang kanyang father, no? Sa hindi lang sa prayer, kundi maging sa financial support, ay kahit konti lang ay makakatulong tayo sa kanila, no? Pag-pray po natin makapag-recover. Tingin ko maka-recover. Oo. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya nga medyo napagod kami ngayong araw, balikan. At praise God, na-accomplish natin ang gawain, no? Nampahalaga kasi yung kaluluwa na maligtas, no? Kaya hindi pwede na ipabukas pa. Alright, salamat po sa Diyos. At ngayong gabi ay dadako muli tayo sa salita ng Diyos. At ating pag-aralan ang buhay ni Job, no? Dito muna tayo kay Job, no? Ay naaral namin itong mga nakarang linggo ang buhay ni Job, no? Kaya aralin muli natin, amen, ang buhay ni Job. Medyo maraming itong babasahin natin. Sige, basahin na natin siguro. Mag-Bible reading tayo para maging sariwain muna natin ang salita ng Diyos sa Job 1 at basahin natin salitan hanggang 22. Yan, yung 22. Para magkaroon tayo ng Bible reading. Job chapter 1 verse 1 and 22. Yan, sige, basahin natin ang salitan lang at bakuha tayo ng aral dito sa buhay ni Job. Okay, share natin ang sa mga walang Bible, no? At pag-pray natin yung mga walang Bible, ang Diyos ang mag-provide muli, no? Makabili po sila ng Bible. So, malaga yung mayroon tayong Bible. Alright, sabi ng verse 1, there was a man in the land of Uz, whose name was Job, that the man was perfect and upright, and one feared God and eschewed evil. His substance also 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 sea asses, to every great household, so that this man was the greatest of all men of the east. And it was so in the days of their feasting, they were gone about, that Job sent sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offering according to numbers of them all. But Job said, it may be my son have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. And the Lord said unto Satan, whence thou comest thou? And Satan answered, the Lord said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it.
There is none like him. Then Satan, then Satan answered the Lord and said, Doth Job fear God for naught? As thou headst about him, about his house, about all that ever side, and thou blessed the work of his hands, and his substance and his increase in the land. But put thine hand out now, and touch all that he had, and he will curse thee to thy face. And there was a day when the son of daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And the Sabaeans fell upon them and took them away. Ye have slain the servant with the edge of the sword, and only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, Chaldeans made out 3 bands and fell upon the camels and have carried them away, and ye slain the servants with the edge of the sword, and I only escaped alone and to tell thee. And behold, there came the great wind, the wilderness, and smote 4 corners of the house, and fell upon the young men, and they are dead, and I only escape alone to tell thee. Job arose and rent his mantle, and shaved his head, and fell upon. In verse 21, naked, and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall return thereto. The Lord gave, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. In all Job sinned not, nor charged God foolishly. Sige po tayo manalangin, dakilang Diyos. Thank you for the passage that we read today. Holy Spirit of God, we need your guidance as we ponder the word. Tulungan mo kami na maging blessing po ang salita na aming nabasa. Help us to expound thy word, and we apply this unto wisdom. Maraming salamat muli sa bawat isa narito. More power, the Holy Spirit in our midst today. Thank you for our visitors tonight, Panginoon. Salamat po sa mga kasama namin sa ibang bansa. Pagpalay mo salita naming mahayag, ito po ang nilagay mo sa aming puso upang aming pagbulay-bulayan ang mensaheng ito, Panginoon. Sa buhay ni Job, Panginoon. Ma-apply po namin sa aming buhay na kami maging matibay sa panahon ng mga pagsubok, Panginoon. And we come today with humble hearts tonight, and make me blessing to thy brethren. Give me wisdom and power and guidance, O Lord. Habang kami nag-aaral ng mga salita, I need your power, Holy Spirit of God. I cannot do something tonight without your guidance, Panginoon, and understanding of the word. Forgive our sins and cleanse our heart, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. All right, may be seated. Kaya binasa natin ito, mga kapatid, para maunawaan natin kung ano nangyari kay Job. Amen. Kaya ang mensahe natin, tingnan natin dito sa verse 21. Ang sabi niya, sa kanyang statement, and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall return thereto. The Lord gave, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Doon. Nawala po ang lahat ng kanyang mga tinatangkilik. Nawala po ang kanyang mga inaasahan. Nawala po ang kanyang mga kayamanan. O, ito po sa pangyaring ito. Pero bagkus man, sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay, kinuha ng Diyos ang lahat. Blessed be the name of the Lord. Ang mensahe natin, how to bless the Lord.
in times of trials. Amen. Mahirap, ano? Mahirap magpuri sa Diyos na ikaw sa panahon ng mga pagsubok. No, kahirapan, kagipitan, karamdaman, ano man yan, mangyari sa buhay natin, kapatid. Mahirap po sabihin natin, I will bless the Lord. Magsimba ako ngayon sa prayer meeting. Magsimba ako sa Sunday. Sunday morning, Sunday evening. I will bless the Lord. Mahirap yan. No. Yung wala nga tayong problema, nahirapan pa tayo magsamba sa Diyos, lalo na kung may problema. Pero si Job, in spite of trials sa kanyang buhay, ay nagawa niyang sabihin sa Diyos, purihin ka, O Diyos. Blessed be the name of the Lord. Amen. Kaya natin yan, mga kapatid, no? Paano natin ma-bless ang Panginoon? In the midst of trials, katulad ni Job, kapatid. Alam mo, si Job, ay makita natin. Sabi ng ating binasa, he was the greatest in the east. Siya ang dakila. Pinakamayaman doon sa east. But in spite of that, si Job ay nakaranas ng pagsubok sa buhay. No, siya ay matapat sa Diyos. No, siya ay lumalayo sa kasalanan. Sabi ng verse 8, he was perfect and upright man. Siya ay matured na Kristiyano. Oo. Lumalayo sa kasalanan. Pero dumaan sa kanya ang mga pagsubok. Ibig sabihin, mga kapatid, bilang Kristiyano, ay hindi natin maiwasan ang mga pagsubok at problema kung ano man ang ating pinagdaanan sa buhay. Amen? Pero ang maganda sa karakter ni Job ay siya ay nagpupuri sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Bagamat mahirap. Amen. So makita natin si Job, great. May isang siyang great in his household. Mayroon siyang malaking pamilya. Mayroon siyang 3 anak na lalaki. May 7 anak pala na lalaki. 3 anak na babae. Meron 7,000 sheep. Oo. Imagine, may 5 kambing ka lang nga. Mukhang mayaman ka na. Ito, 7,000. No. 3,000 camels. Oh, ang camel, it is the way of transportation ng panahon ni Job. Wala pa yung mga sakyan, camel lang. Pag may camel ka, yamanin ka. Kasi ang isang camel, equivalent yan sa isang Fortuner. No, mga Fortuner lang. Ay 3,000. Mayroon si Job. No? Mayroon siyang great household. Mansion po ang bahay ni Job. Malaking bahay. Malaking pamilya. Marami siyang mga alipin. Pero in spite of that, naranasan ni Job ang mga pagsubok sa buhay. Amen? So, pinayagan ng Diyos ang mga pagsubok sa buhay natin. Oo. Kaya makita natin, no? Pagsubok, hindi lahat ng pagsubok galing sa Diyos. Ito minsan kay Satanas. Ito mo si Satanas, amen? Nandyan, para subukin ang ating panampalataya. Ganito si Satanas, no? Sinubok ang panampalataya ni Job. Sabi ng Diablo, sabi ni Satanas, kaya yan, pinagyaman mo, kaya yan, matapat sa iyo, kasi pinagyaman mo, malusog ang pangatawan. Pero makita natin, kapatid, dumating sa kanyang punto ng kanyang buhay na dumaan siya sa pagsubok. Maging nakaranas siya ng matinding karamdaman. Imagine, nagkaroon siya ng pigsa buong katawan, kapatid. Oo. Sa atin, ay nagkapigsa ka lang sa puwet. Oo. Mga hindi ka na makakasimba. Oo. Lalo na, kapatid, no? Buong katawan. Pero makita natin, nagawa ni Job na purihin ang Diyos sa gitna ng mga pagsubok.
kapatid. No? Kaya yun. So ano ang makita natin? No? Na kailangan i-bless pa rin natin ang Diyos kahit may pagsubok. Oo. Kahit may pagsubok. Kaya sabi niya sa Job 1:21, and he said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thereto. Thither. The Lord gave, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Bakit niya pinuri ang Diyos sa gitna ng mga pagsubok na yan? Mabigat ang kanyang pinagdaanan. Hindi natin kakayanin, kapatid, kung mangyari sa ating buhay yan. Imagine, buong pamilya namatay. Oo, ang kanyang mga anak namatay, sabay-sabay. Nasira ang kanyang bahay. Lahat ng property niya, naubos. Kayamanan, mga hayop niya, sheep, camels, ubos. Walang natira. Oo. Pero in spite of that, blessed be the name of the Lord. Amen. So makita natin, kapatid, no? Ano makita natin kay Job? Blessed be the name of the Lord. No? Kinikilala niya na sa gitna ng pagsubok, God is in control. Kontrolado ng Diyos. Pag may pagsubok tayo, problema, ano man yan ang pagsubok natin, kapatid, may pagsubok ka ngayon, pinansyal, walang-wala ka, may pagsubok ka sa karamdaman, may pagsubok ka sa pamilya, kapatid, ano man yan, sa pag-aaral mo, may pagsubok ka sa karir mo, ano man aspect sa buhay natin, na dumadaan tayo sa pagsubok, tandaan natin, God is in control. Kinikilala ni Job ang Diyos na kontrolado pa rin ng Diyos dahil ang Diyos ni Job at Job, ang Diyos natin ngayon ay supremong Diyos. Siya ang may control ng lahat. Kaya anumang problema mo ngayon, kontrolado ng Diyos lahat yan. Alam ng Diyos yan, kapatid. No? May problema ka sa pinansyal, alam ng Diyos yan. Sabi ng Matthew 10:30, even the very hairs of your head are numbered by God. Sipin mo yan. Yung buhok mo, bilang ng Diyos. How much more ang iyong pagsubok? Alam yan ng Diyos. Because our God is omniscient God, the all-knowing God. He knows what is going on in your life. Amen. No? Nasabi niya rin yan, no? Alam niya, kapatid, God is in control of every situation, hardship, difficulties in our life. Kaya bawat isa sa atin, iba-iba ang ating mga pinagdaanan. Oo. Kaya wag lang tayong mapagod, manghina, ma-discourage. Alamin natin at kilalanin natin ang Diyos ang may control ng lahat. Amen. Buksan natin sa Matthew 8:27. No. Magkano na tayo ng cambio na verse. Ang tawag nito ay supporting verse. No. Matthew 8 beginning 26. Sa 25 mo na. And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And he said unto them, why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Imagine, kapatid, sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Oh, ye little faith, ang liit ng inyong panampalataya. Amen? Kasi ang disciple ay dumaan sila sa bagyo. Kasama ang Panginoon, natutulog ang Panginoon. At ginising nila ang Panginoon. At sinaway ang hangin. And he rebuked the wind. Sabi rito ng salita ng Diyos. He arose and rebuked the winds and the sea. There was a great calm.
Ibig sabihin, God is control of the sea. God is control of the winds. Even our trials, problems in life. God is in control. Amen? At makita natin sa verse 27. But the man marveled, saying, What manner of man is this? Even the winds and the sea obey him. Bakit sumunod? Kaya niya patigilin ang bagyo, no? Ang malakas na alon sa dagat, kaya niyang patigilin kasi siya ang may control. Siya ang may-ari ng lahat. Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord and the fullness thereof. Siya ang may-ari ng lahat, ng kalupaan, ng karagatan. Siya ang may-ari ng lahat. Amen. Kaya anumang pagsubok mo sa buhay, no? Maybe ngayon, gipit ka sa pinansyal. God is in control. Amen. Sabi ng Haggai 2:8, silver is mine, gold is mine, saith the Lord. Amen. Si Job, mayaman, kinuha ng Panginoon. Blessed be the name of the Lord. No, dati siyang maraming pera, masagana sa buhay. Ngayon, wala lahat. Pinupuri pa na niya na rin ang Diyos. Kaya purihin pa rin natin ang Diyos kahit anong panahon sa ating buhay. Kasi siya ang may control ng ating buhay. Amen. Tingnan natin sa Joshua chapter 10, verse 13. Una pa lamang ito. Joshua chapter 10. Mga bilis ng oras. Joshua chapter 10, verse 13. God is in control of every situation in our life. Basahin natin 10:13. And the sun, verse 12. Then speak Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel. In the sight of Israel, stand thou still upon Gibeon, thou moon in the valley of Ajalon. Be prayer, no? Prayer ni Joshua. Panginoon, yung araw, stand still. Huwag mo nang lulubog ang araw. Amen. Imposible mag-pray ka, kapatid, no? Mag-pray ka na hindi mo nalulubog ang araw kasi hindi mo na gagabi ngayon. But God answered prayer. Amen. And the sun stood still. Then at verse 12, and speak Joshua to the Lord. Bira mo yan. Kilala niya ang Diyos na siya ang may control. Sabi niya, Panginoon, pwede ba ang araw? Titigil mo na. Kasi may laban pa kami sa mga Amorites. Parang imposibleng prayer. Pero sinagot ng Diyos in verse 13, and the sun stood still, and the moon stayed, pati buwan, until the people had avenged themselves from their enemies. Amen. It is not this written in the book of Jasher. So the sun stood still in the midst of heaven. He stayed not to go down about the whole day. Maghapon. Imagine, kapatid, the God of Joshua is also the same God that we worship today. The same God that we are serving, kapatid. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Bless the Lord. Even you are in the midst of trials because God is in control. Kaya alam ng Panginoon yan. Amen? God is in control. Yan. Yan ang una. Pangalawa na.
Sana matapos natin. No. Pangalawa, in verse 22. Balik tayo sa Job. Job 1:22. Di ba kanina 21? Kontrolado ng Diyos, kaya pinupuri niya ang Diyos ni Job. Sa Job 1:22. Konti lang na verse yan. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Amen. Ano makita natin, kapatid? Kanina, remember God. That God is in control of every situation, hardship, difficulties in life. Number 2, don't charge God foolishly. Don't charge God foolishly. Amen. Makita natin, don't curse God in times of trials. Amen. Kasi maraming Kristiyano, sinisisi ang Diyos. Sana hindi na lang sa akin. Bakit sa akin pa? Bakit Panginoon? Sana sa mga mamatay tao lang yan, sa mga masamang tao lang yan. Ako naman, faithful naman, lagi naman ako nagsisimba, lagi naman ako nagbibigay. Bakit dami akong pagsubok? Bakit? Sometimes we question God. Amen. But Job never charged God foolishly. Amen? Don't blame God sa panahon ng pagsubok. Amen? Ano ba ito, Panginoon? Oo. Bakit sa akin pa tumama yung sakit na ito? Mga ganyan ba? Amen? Pero si Job, hindi niya sinisi ang Diyos, kapatid. Siya ay nagpupuri sa Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Amen. Kaya anumang nangyayari sa buhay natin, alam ng Diyos yan. Kaya wag na nating sisihin ang Diyos. Don't blame God. Don't blame others. Oh, wag mong sisihin ang iyong asawa mo. Wag mong isisihin ang mga kasama mo. Wag mong sisihin ang mga anak mo, kapatid. Don't charge God and others foolishly. Amen. Tanggapin natin yan, kapatid. Anuman, masama man, o mabuti ang nangyari sa ating buhay. Oo. Purihin pa rin natin ang Diyos. Don't charge God or don't curse God. Amen. Kaya makita natin, kapatid, no? Wala tayong sisihin sa nangyari. God allows trials. Alam niya yan, kapatid. Kontrolado niya yan. Hindi siya magbibigay ng mga pagsubok na hindi natin kaya. No. May verse kasi hindi ko na nakuhanan. Hindi siya papayag na bibigay siya ng mga pagsubok na hindi natin kaya. Sa Corinthians yan, basta may verse na yan. No. Yan, pangalawa na. Don't charge God. Number 2, God is in control of every situation. Tingnan natin sa Job 13:15. Pauna natin konti. Job 13:15. Basahin natin muna. Sa 15, though he slay me, yet I will trust in him. I will maintain mine own ways before him. Amen. I will maintain. Oh, anong may lagay nating puntos dito, kapatid? Oo. Though he slay me, kinausap niya ang Diyos. Sabi niya, Panginoon, kahit patayin mo ko, Panginoon. Kasi nagkaroon siya ng matinding karamdaman, sakit. No? Lahat ng balat niya nagkaroon ng pigsa. Oo. Nahirapan siya. No. But he never
curse God. He never charged God foolishly. Bakit sa akin yan, Panginoon, yung matinding karamdaman ito, Panginoon? Hindi niya sinisi ang Diyos. Oh. Bagkos, sabi niya, Lord, though he slay me, yet I will trust in Him. Kahit patayin mo ko, Panginoon, kahit balatan mo ako, Panginoon, magtiwala pa rin ako sa iyo, Panginoon. Ba, may matindihan, no? Matindi ng problema. Amen? Wala nang lahat. No? Anong puntos natin, pangatlo? No? Pag may pagsubok sa buhay, kausapin natin ang Diyos. Lagyan natin ng puntos. Cry unto the Lord. Iyak ka. Amen. Iyak mo sa Panginoon. And trust Him. Magtiwala ka sa Panginoon. Na ikaw ay na may pinagdaanan ngayon. Magtiwala ka sa Diyos. Iyak mo. Alam ng Diyos ang mga luha mo. Wala ka pang sinabi. Umiiyak ka pa lang. Ay, alam na ng Diyos ang iyong pangangailangan. Amen? Oo. Katulad ng father ni Crystal, sabi ko, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Binanggit ko lang mahal ng Diyos eh. Napapaluha na eh. Amen? Kaya kapatid, no? Yung mga luha, alam na ng Diyos. Ang ibig sabihin niyan, kapatid. Iniisip mo pa lang, alam na ng Diyos. Oo. Kaya kapatid, wag nating kaligtaan, umiyak ka sa Diyos. Amen. Oo. Sabi nga ng salita ng Diyos diba, sa Proverbs, hindi ko lang makuha, it's better to go in the house of mourning than the house of feasting. Amen? No? Sabi niya, mas mabuti, sabi ni Solomon, mas mainam na pupunta ka sa tahanan na sila ay nasa panahon ng kalungkutan, nag-iiyakan, kaysa tahanan ng nagsisiyahan at nagpipista. Oh, nagkakainan. Mourn. Amen? Kaya, mga kapatid, no? Anumang pagsubok natin, cry unto the Lord. Iyak mo lang yan sa Panginoon. Panginoon, ito ang pagsubok ko, ito ang problema ko. Panginoon, binibigay ko na, pinakatiwala ko na sa iyo, Panginoon. Oo. At manatili ka lang sa Panginoon. Diyan, kahit anong pagsubok, sabi, imagine, kahit patayin mo ko, Panginoon, sa iyo pa rin ako, Panginoon. Oo. Sa iyo pa rin ako, Panginoon. Sa iyo pa rin ako magtitiwala. Kaya magtiwala lang tayo sa Diyos. Siya ang maaasahan natin. Proverbs 3:5, trust in the Lord. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Amen. Kaya magtiwala tayo sa Diyos lang. Trust in the Lord. Pag may pagsubok tayo, kapatid, magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Oh. Alright, number 3 na, no? Number 3. Pangapat, ano naman kayang gawin natin dito? Job 23:10. But He knoweth the way that I take. When it tried me, I shall comfort as gold. Amen. No. Ano ang ating ibibigay dyan? Oo. Stay calm and continue. Bless the Lord. Kalma ka lang at magpatuloy ka lang magpupuri sa Diyos. Yan ang 4 nating puntos. Stay calm. Kalma ka lang. God is in control. Continue to bless the Lord. Magpatuloy ka lang mananambahan sa Diyos.
Patuloy ka lang magsimba Sunday morning, patuloy ka lang Sunday evening, patuloy ka lang sa prayer meeting, patuloy ka lang sa pagbibigay, patuloy ka lang sa pag-aakay ng kaluluwa. Gawin mo lang ang pinapagawa ng Diyos. Continue. Amen. Kalmado ka lang, kapatid. Ipagkatiwala mo lang sa Diyos yan. Amen. Ang sabi diyan, He know it the way that I take. Alam ng Diyos ang pinagdaanan mo. At sasamahan ka niya. And when He tried me, I shall come forth as gold. Bakit kalma ka lang? Tuloy ka lang. Na i-bless ang Diyos. Kahit may pagsubok ka, may problema ka. Kapatid, bakit magtuloy ka lang? Kasi, pinayagan ng Diyos yan, ang mga pagsubok na yan sa buhay natin, mayroon siyang purpose. Oh. May purpose. Ang sabi ni Paul sa Romans 8:28, alam natin yan, for we know all things work together for good to them that love Him. All things work together for good. May purpose siya. Bakit? God allow bad things, evil things in our lives. Because God has a purpose. What purpose? For good. Sa ikabubuti mo. Ang purpose niya, for good. Kay Pablo. Pero si Job, God allowed trials, sabi niya, dinaan siya sa apoy. Oo. Ang ginto ay dinadaan sa apoy para kumikinang. Amen. Anong purpose ng Diyos sa buhay natin? Pinayagan niya ang mga pagsubok. Sabi ni Paul, for good. Pero sabi ng Panginoon kay Job, I shall come forth as gold. Amen. Kay Paul, for good. Para kay Job, for gold. Amen. Kaya expect gold. Oo. Kaya mayroon siyang inaayos sa buhay natin. At inahanda niya, kapatid. Oo. Inahanda niya tayo. In 1 Peter 1:7. 1 Peter 1:7. And yun na po sa oras. That trial of your faith being much more precious than gold that perisheth. Perish na mahirap. Nasa kahirapan ka, perish. Though it be tried with fire. Might be found unto praise. And honor and glory and the appearing of Jesus Christ. Amen. Kaya inaalaw ng Diyos ang mga pagsubok sa buhay natin. Para isang araw, pupurihin mo ang Diyos. Panginoon, purihin ka, dakilain ka, honor, i-honor mo ang Diyos. At isang araw, magpatotoo ka. Kay buti ng Diyos. Ang bigat ng pagsubok na pinagdaanan ko, pero nalampasan ko. Dahil may purpose pala ang Diyos. Ngayon, naging ginto ang buhay natin. Naging tayo ay buhay na patotoo. Yung trials, naging testimony. Yan ang turo ni Joka. Yung lesson namin. Testimony. Trials becomes testimony. Marami kang masasabi. Alam mo, ang blessing na yan, nakita ninyo, pero hindi ninyo alam ang story. Hindi nyo alam ang kwento niyan, kung bakit nakita lang ninyo ang ginto, pero hindi ninyo nakita kung paano inaapoyan yan ang ginto. Bakit ganyan? Amen? Kaya mayroon kang sasabihin. Mayroon kang kwento
sa mga anak mo. Meron kang kwento sa mga kaibigan mo. Oo. Sa mga nangyari sa buhay mo na, mapapuri mo ang Diyos, mabigyan mo ng kalitian ng Diyos, kapatid. No. Kaya minsan, dinadaan tayo sa apoy. Para tayo, inahanda tayo sa ginto ng pagpapala. At isang araw, magpatotoo ka dito sa harapan. At magpupuri, praising God. Honor Him for all the things that He hath done for us. Yan po. Oo. Kaya hindi ko na maituloy ito. No, hanggang lang, 4. No. Tama na, no? Kaya salamat sa Diyos. Anong una natin? God is in control. No. Number 2, don't charge God. No. Pag may pagsubok. Number 3, cry unto the Lord and trust Him. And number 4, stay calm and continue to bless the Lord. Dahil inanda ng Diyos tayo, na isang araw makamtan natin ang ginto ng ating buhay. Kaya yan ang sabi niya, He knoweth the way. No? Alam niya ang pinagdaanan natin. And I shall comfort as gold. Isang araw, kikinang din tayo, kapatid. At makita nila sa buhay natin ang Diyos, ginto ng ating buhay. Alam yung gold, the symbol of the deity of Christ. Makita nila ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya may pagsubok ka, bless the Lord in the midst of trials. Tuloy ka lang, kapatid. No? Na dinadaan lang tayo sa apoy ng pagsubok. Dahil mayroon siyang inaayos at pinapaganda sa ating buhay para isang araw, ikaw ay maging ginto at kumikinang at magpupuri ka sa Diyos at magpasalamat. At maging testimony niyo yan, patotoo, na kay buti ng Diyos sa ating buhay. Sinasamahan tayo ng Panginoon kahit tayo ay sa mga gitna ng pagsubok. Kasama natin ang Panginoon. Ang pangako niya, I will never leave thee nor forsake thee. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos sa langit, thank you God for a great message tonight. Salamat po sa mga anak niyong nakadalo ngayon. Thank you for their presence and more power your presence, Holy Spirit, in our midst, God. At anumang pagsubok sa buhay ay alam ng Panginoon. Kaya bang tinutugtog ang panyaya ay we stand and go to the altar and praise God kung anumang mga pinagdaan natin, pagsubok. Sige po. God is in control. Habang tinutugtog ang panyaya, sige po. Just come to God, cry unto God, and trust Him. Magtiwala ka lang sa Diyos, kapatid. Alam ng Diyos yan. For we know all things work together for good. No. Bagamat nahirap, pero sa kabutihan mo yan, mayroong plano ang Panginoon. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Kung mayroong kang mga kakilala, kaibigan, kamag-anak na may pagsubok, ba hindi mo ilapit sa Diyos niya? Cry unto the Lord and trust Him. Sige po, baka ikaw ang gamitin ng Diyos para malutas sa kanyang problema. Sige po. Kung mayroong ka mang ipasalamat sa Diyos, sa Panginoon, salamat po. Tinulungan mo ko sa aking mga problema. Salamat sa tulong ninyo, Panginoon. Sige po. Whatever in your heart tonight, bring it to the Lord. Ibigay mo yan sa Diyos. Pagkatiwala sa Kanya. Sige po. Kasapin natin ang Panginoon.
Dakilang Diyos, mga kapatid sa lahat, thank you, O God, for that message tonight. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, O God. I don't know, Panginoon,